Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Walang bagyo pero ilang araw nang inuulan ang ilang bahagi po ng Cagayan. Chris, ano ang sanhi daw ng masamang panahon dyan? Connie, shearline ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Cagayan. Sa Tuguegarao, nalubog sa baha ang ilang kalsada gaya sa Centro Riverside. Napilitang lumusong ang ilang residente nitong mga nagdaang araw. Ngayong Lunes, bahagya ng humupa ang tubig pero hindi pa rin ito madaanan ng mga sasakyan. Magsasagawa pa raw kasi ng clearing operations ang mga otoridad sa naiwang putik at basura. Nagkarambola naman ang 4 na sasakyan sa barangay Santa Cecilia sa Tagkawayan, Quezon. Sa investigasyon ng pulisya patungong Bicol ang delivery van na may mga kargang bote ng tubig at alak. Sumalubong ito sa kabilang linya sa pababa at pakurbang bahagi ng Quirino Highway at nasalpok ang 2 tricycle at 1 motorsiklo. Isinugod sa ospital ang sugatang rider, mga driver ng tricycle at 1 pasahero. Ayon sa pulisya, nasangkot din sa aksidente sa Atimonan ang nasabing delivery van nitong Biyernes. Patuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang truck driver. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Bistado sa isang bus terminal sa General Santos City ang isang bahagi o bagahe na may mga buhay na pirana. Cecil, saan daw galing yung mga pirana? Rafi, ibinibenta raw ito ng isang online seller mula sa Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon, mahigit 4 na pirana ang naka-plastic bag at niligay sa kahon ang nakita ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kinustudiya pansamantala ang isang binatilyo na isa sa mga buyer. Nakabili raw siya ng 10 pirana sa halagang 2,000 pesos. Hindi raw niya alam na bawal ito. Pinakawalan din siya kalaunan matapos makausap ng mga pulis ang kanyang mga magulang. Ayon sa BFAR Region 12, ipinagbabawal ang pagbebenta ng pirana na isa sa mga highly invasive na isda o nakapipinsala sa natural ecosystem. Patuloy pang tinutugis ang sinasabing nagbebenta nito. Sugatan sa pananaksak ang 3 binatilyo sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktimang edad 18, 17 at 15. Kwento ng pinakabatang biktima, naglalakad lang sila noon sa isang madilim na iskinita nang madaanan nila ang isang lalaking tila nakainom. Sinakal daw siya kaya sumuntok ang kanyang barkada hanggang bumunot ng patalim ang lalaki. Nakatakbo palayo ang isa nilang kasama, kaya silang 3 ang nasaksak. Ang pinakamantanda naman na biktima halos hindi pa makagalaw dahil sa mga sugat na tinamo. Kumukuha pa ng mga CCTV footage ang pulisya malapit sa lugar para makilala ang suspect. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki at kanyang pamangkin matapos aksidenteng makuryente sa Uton, Iloilo. Ayon sa misis ng isa sa mga biktima, nagpaalam ang mister niya noong Huwebes ng gabi na aayusin ang naputol na linya ng kuryente kasama ang pamangkin niya. Sinabihan pa raw niya ang asawa na huwag nang tumuloy dahil madilim na pero umalis pa rin. Biyernes na ng umaga nang natagpuan ang barangay Tanod ang magtiyuhin na nakadapas sa damuhan. Walang pahayag ang iba pa nilang kaanak. Arestado naman sa bypass operation ang isang lalaking nagbebenta umano ng iligal na droga sa Tuguegarao, Cagayan. Nakumpiska sa kanya ang 20 gramo ng hininalang shabu na may halagang 130,000 pesos. Ayon sa pulisya, nasa drug watch list ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang 42 anyos na sospek. Wala siyang pahayag.